Ano po yung opinion, yung reaction niyo tungkol dun sa usap-usapang nakaambang kudeta kay House Speaker? May? Yung nakaambaran na kudeta kay House Speaker, kaya doon nagpatawag ng meeting sa iba't ibang mga partido. Alam mo, I don't know what's going on now, and I can tell you 100%, I'm not involved in any effort to either take out or put in a new speaker, at ako wala nga akong balak bumalik at least in this term, no, sa speakership. Having said that, nung speaker ako, marami talagang bumubulong. Boss, ikukudita ka, eto mga tanggalin mo. Boss, eto yung mga ganito. So, ginagawa kang praning dun sa loob ng speaker's office para paboran mo yung iba, itaboy mo yung iba. No? So, it can be true, it can be false. But by the nature kasi nung pag nag-elect ka ng among 300 members of Congress, meron talagang iilan na po-cornerin yung speaker's office, tapos palalabasin na may ganyan para parating ang mentality ng speaker, may siege mentality. All I can advise the leader of the house now is i-open mo lang opisina mo. Kasi pag open, kahit sino pwedeng pumasok, mas madaling mag-usap. Pero kung ilan lang kasi kausap mo parati, siyempre, ang sasabihin mo, kami kakampi, sila hindi. Kawawa naman kung magkakawatak-watak, no? But wala naman akong reports na ganun ang nangyayari sa ngayon. And masyado pang maaga di ba? Kasi 1 month pa lang So pagbigyan din natin yung mga leaders ng house na, kumbaga, parang first time nila makasakay ng bisikleta Wala namang manual kung paano yung speaker unless parang si Speaker Del Norte o Speaker de Venecia na nakailang ulit ka na. So medyo alam mo na yung pagtakbo, di ba? Well, too early naman to say na may kilalaman yung bagong leadership, pero talagang naman sa Kongreso, there's always a few bad eggs. At yan parating gusto mangibabaw. At nung time ko, kinontrol ko talaga yan. Hindi pwedeng makalusot yung mga nagpapalagay ng project na mga kung ano-ano, no? And siguro, it's the right time din na ang ginawang issue sa akin, lahat ng nakadikit daw sa akin, malaki pondo. Banggitin ko yung dalawa na tinanggal, no? Si Deputy Speaker Dan Fernandez tinanggal sa mahigit 200 districts, almost mga 250, 204 ang numero niya. So from the number 1 na pinakamalaking pondo, 204 siya. Si Congressman Abu, 155. Babanggitin ko yung iba, hindi ko na babanggitin yung pangalan kasi baka mapag-initan pa. Yung dalawa pang Deputy Speaker na malapit sa akin, number 219 at 193. Yung pong sinasabi na masyado malaki pondo sa Kamso na tinamaan ngayon ng bagyo, wala siya sa top 10, number 14 siya. Yung isa po na chairman na nakilala sa buong bansa, number 154. So wala sa top 20, sa top 10, top 20 yung mga sinasabi nila. So, ang proposal ko para maiwasan na yung batuhan ng putek tapos hindi naman pala totoo, bago i-approve ang BICAM, makita ng sambayanan saan nilagay yung pondo. So, kung may dagdag bawas, saan binawas? Kung may dagdag, saan dinagdag? Di ba? Para kita. Kasi kung hindi, bulagaan na lang tayo. Marami talagang congressman na lumapit sa akin nung ako pa nakaupo. Sinabi, sir, lagyan natin to, lagyan natin ng dredging, lagyan natin ng slope protection. Tapos yung iba, hindi naman, sayo, may slope ba sa inyo? Ay, tapos, sir, sige na, ano, kaya, sabi ko, hindi pwede yan. I mean, meron naman kayong list, lalo sa RDC nyo, sa local, sa DE, sa DA, ng mga priority. Sundin nyo yung mga priority. So, sabi na, sir, hindi naman tayo matutulig kasi pagkapasa naman ng budget sa BICAM, hindi na makikita yan sa dami. So, kaya nga importante ngayon, kayo mismo, di ba? Paano nyo mare-report? Kung i-approve yung BICAM, hindi nyo alam kung ano ina-approve. Tapos, sasabihin na lang afterwards na may 5 billion dito, nilagay sa ganito, may 1 billion, nilagay ganyan. Pero wala na tayong magawa, na-approve na. Kung ibibito yon,
sayang yung pondo. Kung itutuloy mo naman, ang tingin na nung tao, may corruption doon. So, hindi win-win lose-lose situation So, may mga practical approaches dito, no? At ang Malacanang po ay may kapangyarihan sa practical na paraan na malaman. Kasi pag tinawag naman yung kongresista at tinanong, 4 billion pala yung pondo mo. May sasagot sa iyo Boss, hindi akin yung 2 billion. Ano ibig sabihin nun? May nag-park doon. Yun nga ang pinagbawal na ng ating Pangulo na lumabas during the last time na nandito yung 2019 budget. So sana hindi bumalik. Tama si Senator Lacson na sana hindi bumalik yung mga dating sistema dahil sinabi na ng Supreme Court na bawal ito. Hindi ko pa nakikita yung BICAM pero definitely maraming nadagdagan ng pondo from the net to the gap. Diba? So, yung pong mga maingay laban sa akin, between 300 million to 1 billion, nadagdagan na sila from the House to the Senate. Kaya pala, atat na nung October 14 before that mag-take over kasi nga may mga pondo na pinag-uusapan. But to be fair, to myself, dahil ako naman ay okay naman ako, maganda naman takbo namin dito sa syudad, wala naman akong hangarin na bumalik pa as speaker, no? Pero dun sa mga kasamahan ko, sa distrito nila, na sinasabi, malapit ka kay Alan, bakit wala tayong masyadong project? Yun po ang mga number nila. 155, 204, 219, 193, 154. At ang problema, sila pa yung mga trabaho talaga. No? Definitely may unfairness sa budget. That's why nga sinusulong ng ating Pangulo ang federal form of government. Having said that, meron akong 1, 2, 3 punch kasi na isosolve ko. At alam ng mga kongresista dahil nakailang Zoom meeting kami at doon din sa mga sekretary nakapag-Zoom meeting kami bago nagkaroon ng change sa liderato. Ang usapan namin, number 1, lahat ng tinamaan ng kalamidad. So from Yolanda to yung recent, no? Pero Batangas, Taal, yung linog o yung earthquake na nangyari sa area sa Mindanao. So sa Marawi, halimbawa, di ba? So sa lahat yan na tinamaan, may mag-a-argue ba sa atin na kailangan dagdagan ng pondo yan? Di ba? So right now, whether malaki na ang pondo ng Albay, Camsur, Isabela, Cagayan, Rizal, Marikina, they need extra. Okay. Number 2 punch, titignan namin lahat ng below 1 billion. Kasi ang laki masyado ng range from 600 million to about 9 or 10 billion or 11 billion ang pinakamalaki. So, ang problema, hindi mo naman pwedeng 11 billion lahat. So, nung tinanong ko naman kay Secretary Mark, Sec Mark, paano kung halimbawa yung 11, gawin natin 8? Sabi niya, maapektuhan yung proyekto at saka kasi habang lumalaki pondo, dumadami ang empleyado at saka technical expertise ng engineering district. Diba? Kung baga sa kumpanya, lumaki ang pagbenta mo ng produkto, dumami din tao mo. Pag biglang bumabayan, may pagbabago na naman dyan. So sabi niya, pahabulin na lang natin yung mga maliliit. Diba? And third, yung magkaroon ng transparency na lahat ng major na proyekto ay unahin. So, di ba, between yung mga proyekto na maganda, mapapakinabangan ng tao, pero yung proyekto na game changer, no? Doon muna tayo sa game changer, whether it will change the nature na flooded parati yung lugar mo, or whether dahil traffic parati yung lugar mo, o kaya liblib ang lugar mo at maraming insurgency doon. So, dapat kalye, hindi bala ang pondohan natin sa lugar mo, no? So, yun yung 1, 2, 3 punch. So, to be fair, sa bagong leadership, baka meron din silang solusyon. Pero sa pagkalam ko, hindi pa nadidiscuss. Alam ko, nandun ang hangarin. Walang kongresista, 95% ng mga kongresista, gusto maayos ang distribution sa buong bansa. Pero siyempre, you always have 1 to 5% na gusto nila, mauna sila at yung lugar nila mas malaki. Kasi trabaho din naman namin na kongresista na siguraduhin yung distrito mo na nagbabayad ng buwis, may bumabalik din.
So katulad ng Taguig na, ano ba tayo bro, pinakamataas o isa sa pinakamataas na nagbayad ng buwis? 2020, ang sabi sa atin ng BIR Taguig Pateros, so far in 2020, we're the highest, no? And we will probably finish among the highest tax districts sa taxa sa nabayaran ng buwis, ang nagbabayad ng buwis. So, diba? So kami ni Lani bilang representante ng District 1 at District 2 ng Taguig at ng Pateros, siyempre, trabaho namin na kami pinakamalaking binayaran. So pag may umangal dahil may lugar pa rin na binaha o may lugar pa rin na lubak ang daan o kaya pangit ang health center, natural po, trabaho din namin kumuha. Pero trabaho din namin maging consensus na wag naman to the point na, so I'll give you an example, no? Yung Congressman Arnie Tevez, sabi napaka-swerte ng Taguig. Mas malaki pa pondo niya sa pondo ni Congresswoman Lani. Samantalang kay Congresswoman Lani, nandun ang stock exchange, lilipat doon ang Supreme Court, lilipat dyan ang Senado, at sila din ang dahilan na naging highest taxpayer dahil nandyan ang mga headquarters ng mga negosyo. So makikita mo, just like sa social media, even sa mainstream media, mas madaling tumira mas mabilis kumilos ang fake news kaso sa totoo, no? So ang problema, kailangan nyo namang i-report dahil kongresista yon. So hindi ko sinisisi ang mga outlet at social media bloggers na nireport ito. Sinisisi ko po yung mga public official na nililang ang tao o nanilito para nga yung pondo at mga illegal na kanilang ginagawa. So yun lang gusto ko idagdag sa anti-corruption ng ating ang Pangulo. Wag lang sa DPWH, wag lang sa projects. Unahin mo rin yung mga illegal. Kasi malaki pa rin ang kinikita sa illegal na sugal, katulad ng isabong at iba pang mga sugal, at ibang illegal activities, katulad ng logging. Let's be honest with each other. Ako medyo nag-ano ko, hindi masyadong lumalabas sa news Kaya talaga sobra po ang pagbabaha din in certain areas dahil sa illegal logging talaga. At kino-convert yung mga lupa na yon sa mga ibang use. Kaya yung mga watershed, pag nawawala, di ba? Yung hindi lang tubig pati yung putik, pati yung ground, naglulusin na, nag-ano doon. Kita niyo po ang Laguna Lake, di ba? Ilang metro yan nung araw. Di ba? Ngayon, average of about 10 feet. Di ba? Mga 3 meters. Nung kapitan pa tatay mo, mga 10 meters. So, lampas tao definitely. So, from 7 to 10 meters. So, makikita mo nagbabago talaga ang mundo But it's because of people. It's because of corruption. It's because of abuse. Hindi pa natin nakikita diretso, nakita na namin na dagdagan Ang nakita namin mga nabawasan, yung mga NEDA-approved na malalaki. So, siguro para hindi mapansin, let's say kung 700 million yung project na yon, gagawin 6 o 550. Pag 500, gagawin 350, 400. Tapos nakita na rin namin yung ilang distritong nadagdagan, di ba? Pero may mga miyembro naman sa BICAM at nagre-report naman sa inyo, yun lang, para lang ma-verify yung report. And the senator said, the congressman said, the congresswoman said, di ba? Dapat siguro, bago i-approve yung BICAM, na i-release sa publiko, di ba? Kung ano ang pinalitan ng House at ng Senate ng BICAM para makita po ito. Nung time ko po, ginawa po namin yan, hindi na-publish pero we sent the Senate kung ano ang papalitan ng House. So, naka-flash drive yon. So, bago sila magbotohan, alam na nila. So, ngayon, siguro, fair na hingin ng lahat ng kongresista, malaman din nila kung ano talaga ang nasa loob niyan at anong wala dyan. No? So, to prevent na rin yung for later release, to prevent veto,